Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, December 5 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update ngayong araw po ng Biyernes. Pero bago tayo magpatuloy, please don't forget po muna to like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mas lumalapit pa po ang bagyong Wilma at nagbabanta na po itong maglandfall dyan po sa Giwan Eastern. Summer ngayong araw po hanggang sa mga susunod po na mga oras. Sa huli pong pagkatala ang bagong Wilma o Tropical Depression Wilma ay meron pong lokasyon na Fazomofesquio east of Catarman, Northern Samar. Tinataglay po nito ngayon ang hangin na 45 km/h. Malapit pa rin po sa may sentro at may bugso pong umaabot. Sa 55 km/h may pagkilos naman po ito. Pa-west-southwest sa bilis po na 10 km/h. Bagamtano po ito, no? Tropical Depression category. Mahinang bagyo pero pinaghahandaan natin yung malawakang pag-uulan nito dahil halos parehas po yung nagiging lakas nito, nagiging direksyon nung nakaraang bagyong Berbena. Nakita naman natin yan. Dahil po sa unti-unting paglapit ng bagoong, Wilma ay nagtaas na po ang pag-asa ng wind signal, number 1 o signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, sa area ng Luzon. Ang apektado po ng signal number 1 ay ang southern force po ng mainland Masbate. Sa Visayas naman medyo marami at malawak ang mga lugar na apektado ng signal number 1. Kasama po ang Northern Samar, ang Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern Fortune po ng Cebu. Kasama po yan sa signal number 1. Kasama rin po ang Bantayan at Camotes Islands. Kasama rin ang eastern at central portion po ng Cebu. At sa naman ang Mindanao apektado ng signal. Number 1 ngayong araw po ang Surigao del Norte. Kasama ang Siargao, ang Bukas, Grande Island, Dinagat Islands, northern fortune po ng Surigao del Sur. Yang mga lugar na yan ay pinag-ingat po sa banta ng malawakang mga pag-uulan, pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide-prone area. So ngayon mga kaibigan ko, titingnan natin yung mga senaryo. Sa ngayon kasi, sa tinatawag po natin na forecast, intensity at track po o direksyon ng bagyong Wilma, nakikita po dito na hindi ito lalakas sa tropical storm, tropical storm hanggang sa pagiging super typhoon category. Hindi man nakikita ito na magiging banta ng malakas na bagyo, pero magme-maintain siya sa pagiging tropical sa depression. Ibig sabihin, more on mas maraming mga pag-uulan ang ating mararanasan sa mga direct ng lugar na kanyang madadaanan. At ito alamin natin yung mga lugar na kanyang madadaanan sa mga susunod po na mga oras or mga araw. Kaninang madaling araw, dinaanan niya po 300 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar. Yan po yung dinaanan niya. Maintain pa rin siya sa 45 kilometers na lakas ng hangin. At ngayong 2 halo naman po ng hapon, ito yung landfall scenario niya. 105 km east of Giwan, Eastern Samar ang kanyang lokasyon. Pagdating naman po ng Sabado ng madaling araw, nasa coastal water pa rin po siya ng G1 Eastern Samar. At bukas naman po ng 2 ng hapon, nasa vicinity naman po ito ng Javier Leyte. At pagdating po ng Linggo ng madaling araw ng Duhailiga, nasa coastal waters naman po ito ng Calatrava, Negros Occidental. At Linggo din ng hapon ng Duanira, nasa coastal water naman po ito ng Hamtic Antique. So yung mga lugar na yan ang kanyang madadaanan at inaasahan lalabas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Next week pa po, Tuesday or Wednesday. So hindi man siya magiging super typhoon category, pero sinasabayan naman siya ng iba't iba pang mga weather system. So lahat po ng mga detalye ay patuloy nating aalamin. Meron tayong banta din ng shoreline na nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po yan nating aalamin. Sa tinatawag po natin na heavy rainfall warning, ito po. Yung dami ng mga pag-ulan o yung mga lugar na makakaranas ng malawakang pag-uulan dahil po sa tropical depression well. So ngayong hapon po, meron po tayong inaasahan na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. So mag-ingat yung mga lugar na yan sa banta ng mga pagbabaha, lalo na sa mga mababang lugar, lagi kong pinapaalala. Kayon din po sa mga landslide prone area, mas bahagya naman magkakaroon ng mga pag-uulan na merong 50 to 100 mm ngayong hapon. Din po ang Leyte, South Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Misamis Oriental at Camiguin. At dating naman po ng Sabado po ng hapon, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan pa rin ang aasahan sa Northern Samar, sa may Eastern Samar, Biliran at sa may Leyte, meron namang 50 to 100 mm. Sa dami ng pag-uulan din ang ating aasahan sa southern ng Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, sa may Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Saturday po ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Aklan at sa may Capiz. Meron naman tayong 50
to 100 mm pagdating pa rin ng Sabado ng hapon hanggang sa Linggo ng hapon. Diyan po sa May Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Biliran, Leyte, Northern Samar, Eastern Samar at sa May Samar. Yang mga lugar na binanggit ko ay dahil po sa bagyong Wilmac. Ito namang mga lugar na susunod kong babanggitin ay dahil naman po sa banta ng shoreline yung rainfall warning. So ngayong hapon po 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Pa rin ang aasahan sa May Catanduanes, Albay at sa May Sorsogon. Mayroon ding 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Camarines Sur at Masbate. At pagdating naman po ng Sabado, po ng hapon, ngayong hapon din po meron tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at sa May Masbate. 50 to 100 mm sa dami naman ng pag-uulan sa Camarines, Norte at sa May Romblon. Sabado po ng hapon pa rin hanggang sa Sunday po ng hapon, meron pa rin tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa May Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque at sa May Romblon. Meron namang 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa May Laguna, Oriental Mindoro, Mindoro, Catanduanes, Albay, Sorsogon at sa May Masbate. So kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga lugar po na binanggit ko ay nakataas po ang warning signal. Number 1, so hindi naman na nakikita sa forecast na tataas pa, hanggang signal number 2 and 3 sa mga susunod po ng mga araw or mga oras itong bagyong Wilma. Pero lagi kong pinapaalala ang tropical depression category na bagyo. More on, mas marami po ang mga pag-uulan nito kaysa sa lakas po ng hangin. So, mas nakakatakot din yung ganito dahil kahit mahina ang bagyo sinasabayan, naman siya ng iba't ibang weather system. Tulad na laman po ng northeast, monsoon at meron din tayong shoreline na dumadagdag po sa mga pag-uulan. Kaya naman, imbis na Eastern Visayas, lamang ang maaapektuhan gayon din, mas lumalawak yung epekto ng pag-uulan sa ilang bahagi po ng Luzon, gayon din sa Mindanao. Dahil po sa Mindanao, nakikita naman natin ibinababa ng high pressure itong bagyong Wilma pababa. So may mga chances pa rin ng pagbabago sa direksyon ng bagoong Wilma. So kinakailangan pa rin nating i-monitor at bantayan bawat oras, bawat minuto ang pagkilos po at galaw po ng bagoong Wilma. May nagtatanong kung may susunod bang bagyo pagkatapos ng bagyong Wilma. Wala pa sa Kikta's forecast pero sa pagkatala ng Pag-asa, saka ng tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential. 1 hanggang 2 bagyo lamang ngayong buwan po ng December. So ini-expect natin pagtapos ng bagyong Wilma, pag nakalabas na may next week ay hindi po ito agad-agad. Masusundan ng panibagong banta ng bagyo. Sa ngayon po mga kababayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin. Maraming salamat at mag-ingat po tayo ngayong araw po ng Friday. God bless po sa inyong lahat.